beloved Boss Mike Cervera. Ng Philippine National Police sa mga reklamong isasampa nila kay Vice President Sara Duterte. Naku po, ayan o, dagdag kaso, ganyan. Pag ikaw alam mo na naabuso, dapat magsampa ka ng kaso. Hindi mo pwedeng isigaw lang yan. Sa sambayan ng Pilipino na inabuso, kayo ni Pangulo. Kasi mga kababayan, ang hirap nung puro salita lang. Ang hirap nung puro haka-haka lang. Di ba? Nakakita lang kayo ng buwan, akala nyo araw na. Anak ng tinapa. Ang layo niyan. Naku, napakarami dyan. Yung iba nga, nandyan lang sa tabi-tabi. Ha? Di ko ba alam bakit hindi ko mampirito sa mga to yun eh. Oh, tuloy. Ugnay pa rin yan ang nangyaring komisyon sa paglilipat noon sa kulungan sa Chief of Staff ng BICE. Nasa frontline balitang yan si Brian Castillo. Kasunod ng mga reklamong direct assault, disobedience at grave coercion, kinumpirma ng Philippine National Police na balak pa nilang dagdagan ang mga isasampang kasong administratibo at kriminal laban kay Vice President Sara Duterte at sa kanyang mga staff. Damay-damay na. Ha, kita nyo, nauna na nga dyan yung mga napakaraming kaso na. Pero mga kababayan, eto, dadagdagan pa. Ay, nako. Uy, patahimikin nyo na si Sara. Nalulungkot si Manong Bongbong ko. Sa totoo lang. Nalulungkot na siya. Kailan lang tumawag? Kagabi. Sabi, Mike, nalulungkot ako sa nangyayari kay Sara. Masyado nilang binubugbog ah. Sabi ko naman, Manong, kami rin naman nang bubugbog kay Sara eh. Hayaan mo lang para mapilitan ng mag-resign yan. Ay, nako, ayan mga kababayan. Mapipilitang mag-resign ang Sara Duterte nyo dahil sa mga patong-patong na problema na isasampa kay Sara Duterte. Kaugnay ito ng pagtulak at pagtaboy nila sa mga rumespondeng pulis sa paglilipat kay Attorney Zulaika Lopez sa Veterans Memorial Medical Center noong... Yan kita nyo kung paano magalit si Sara. Magpi-people power sila ng mga taong grasya para iligtas si Zulaika. Ay, grabe. Tawan-tawa ako eh. Biruin mo, nag-people power kayo kasama taong grasya para lang iligtas si Zulaika? Hindi mga bobo mga Pilipino. Putik na yan. Mananawagan para sa isang tao na mahal ni Sara Duterte nyo. Sabagay, sabi niya naman Sabi naman niya membro siya ng LGBT. Tuloy. Karaang linggo, Ang CIDG po ay patuloy pong nag-iimbestiga at kumakalap po ng mga ebidensya to support other possible cases that would be filed against those responsible. una nang sinabi ni VP Sara na panggigipit lang ang lahat ng pag-atake sa kanya ng Administrasyong Marcos. Kita nyo, ayan na. Lagi namang ganun di ba naririnig natin? Pagka naiipit na, ginigipit na sila. At ituturo si Pangulo, Sara, mahiya ka? Yung tao nagmamalasakit sa'yo. Sabi niya, hindi naman daw importante ka. Putik na yung mga kababayan, sabihan ka ni Pangulo, hindi ka daw importante. Putik, talay. Pero paglilinaw ni PNP Chief Police General Romel Marbil, trabaho lang ito at walang bahid ng pamumulitika. Correct, wala. Trabaho lang yan. Normal yan, may nagreklamo eh. Alangan naman na baliwalaan nila para kay Sara. Gusto lang daw ipakita ng PNP na may pangil ang batas at hindi lang ito ginagamit laban sa mahihirap. Hindi natin Yan ang problema. Ganyan dapat. Hindi tulad ni Digunyo. Pag ikaw, sospechado sa droga, papatayin ka. Pag mayayaman, nasangkot sa droga, ligtas ka.
Si Digunyo, yung salita niya, kinakain niya. Tandaan nyo yan. Si Digunyo, totoo yung sinabi ni Kapersi. Iba yung sinasabi, siya ginagawa. Di ba? Ganun niya mga kababayan eh. Pero dito, sa panunungkulan ni Manong Bongbong ko, lahat tayo mga kababayan, pantay-pantay tayo. Sa batas, walang mahirap at mayaman. Kung meron kang, kung nasa katwiran ka, paglaban. Hanggang umabot sa kulungan. Ay! Ewan ko lang yung auntie ni Jojo Chavez kung kailan yun. Ano? Tuloy, Pinalagpas yung pananakit at pagmumuka sa ating mga pulis. Hindi natin po pwedeng palagpasin ang ginawang aksyon po ng ating pangalawang Pangulo. Ayon Correct, hindi pwedeng palagpasin yan. Payag ba kayo palagpasin to? Oh, sa mga hindi payag na palagpasin to, press 1. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Di ba mga kababayan ko? Sige, tuloy. pa sa PNP, lisensyadong gun owner si VP Sara. Pero dahil sa patong-patong na reklamong kinakaharap niya, pinag-aaralan na rin kung dapat na siyang alisan ng License to Own and Possess Firearms o LTAP. Bukod sa Kita nyo mga kababayan, ganun pala yun. So, meron palang lisensyadong barel nakarehistro kay Sara. Nako, dapat tanggalin nyo yan. Baka mabaril niyan si Pangulong Bongbong. Ha? Habang magkasama sila. Biruin ninyo, may daladalang barel. Lisensyado. Pero normal yan kasi marami namang negosyante na may dalang barel. Tulad ko. Opo, meron din eh. Sige, tuloy. sa PNP, may nakabinbinding sabina si VP Sara sa NBI. Kaugnay naman ito ng death threat niya kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza at House Speaker Martin Romualdez. Hindi niya sinipot ang unang sabina noong Biyernes at nanghingi pa siya ng advance questions. Pero Yan na nga mga kababayan, nauna na nga dyan, inimbita ng NBI, Mamita, Roel Garcia, Pinky MA, at si, sino yun? MGL, Crispin Padernos, Erwin Lopez, Rap Lahor, Mga kababayan, saan kayo nakakita? Kung hindi ba talaga si nanay ni Digong na ma-spoil si Sara? Pero ninyo, imbitado para imbestigahan ng NBI ito. Pero ninyo, humihingi ng advance questionnaire. Ewan ko lang kay Attorney Trixie. Attorney Trixie, ayan, lagot ka. Laka! Inimbitahan din si Attorney Trixie ng mga NBI. Ganon din ng ibang vlogger nila na akala mo naman talaga. Yan ang sinasabi ko. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Masyado nyong sinasamantala ang pagiging kalayaan nyo. Masyadong sinasamantala yung pagiging Ano sabi ni Robin? Demokrasya. Yung demokrasyang pinagkaloob sa inyo ng gobyerno, masyado nyong inaabuso. Tuloy. hindi raw ito pagbibigyan ng NBI. Hindi po kami nagpo-provide ng ganon, miski in any other investigation being conducted by the Bureau. Patay. Tablado na naman si Sara dito. Kung presidente tatay niya, sabihin nun, bigyan nyo. Bigyan nyo si Sara. Anak ko yan. Oo, kilala ko yan, bobo. Kaya kailangan may advance questionnaire para mag-review. Puta, di ba? Kailangan mag-review yan kasi hindi niya alam kung ano sasagot niyan. Pag hindi nyo binigyan, hindi na naman sasagot yan. Tititigan lang kayo niyan kasi hindi makakasagot yan. Ganyan ang mangyayari dyan. Puta, si Sara, malupit talaga. Sige, tuloy. Inurong na sa December 11 ang sunod na pagdinig ng NBI kaugnay sa kaso ng bise. Kapag hindi pa rin daw siya sumipot o kahit ang abogado niya, idediretso na ang kaso sa DOJ.
Nako, patay ka pag dumating yan sa DOJ, sasabihin na naman nila, ginigipit siya. Dinadaan sa tamang proseso ang kaso niya, pero siya hindi nagpapakita. Ang ending, mga kababayan, sisigaw na naman yan. Panggigipit ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Our beloved Boss Mike Cervera.